Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan na ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 12.120 MHz, 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. araw ng Miyerkules, Nobyembre 27, mula sa isang araw na working visit sa United Arab Emirates o UAE. Matapos ang working visit, tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagnanais ng Pilipinas na palakasin pa ang bilateral ties nito sa UAE. Sa kanyang arrival statement, iniulat ng Pangulo ang pagkakaroon ng bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at UAE sa mga larangan ng kultura, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, digital economy, visa waiver para sa diplomatic, special at official passports, investment cooperation at pagpapabuti sa mga isinasagawang aktibidad ng gobyerno. Sa kanyang pakikipagpulong kay His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Pangulo ng UAE at pinuno ng Abu Dhabi, ibinahagi ng Pangulo ang pasasalamat ng Pilipinas sa pamahalaan ng UAE sa pangangalaga sa Filipino community doon. Naging maikli lamang ang pagbisita ng Pangulo sa UAE dahil sa patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga lugar na apektado ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Gayunman, iniimbitahan ni Pangulong Marcos ang Pangulo ng UAE na bumisita sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang dialogo sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, narito ang naging arrival statement ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I have just concluded a short but highly productive visit to the United Arab Emirates. We did this as we commemorate 50 years of very strong and friendly and rapidly progressing bilateral ties between our two countries. At this brief visit, I reaffirmed the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, a digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. During my meeting with the UAE President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, I expressed the appreciation of the Philippines for UAE's government's care and respect for the Filipino community in the UAE. In response,
the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. I thank Sheikh Al Nahyan for understanding that my visit had to be cut short given the need to attend to relief and reconstruction activities in communities devastated by successive typhoons. I also conveyed appreciation for the UAE's government's constant humanitarian support for victims of these natural calamities. I invited His Highness to a return visit to the Philippines in the coming months to continue our dialogue and to explore further areas of cooperation. Maraming salamat po. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mas pinalalim pa ng Pilipinas at United Arab Emirates o UAE ang kooperasyon nito sa iba't ibang larangan tulad ng ekonomiya, kalakalan at sustainability. Sa kanilang pagpupulong sa Abu Dhabi, binigyang diin ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang kanilang dedikasyon para palakasin ang bilateral ties at maihatid ang pangmatagalang benepisyo sa kanilang mga mamamayan. Personal na pinasalamatan ni Pangulong Marcos si President Al Nahyan sa mga tulong nito sa Pilipinas, kabilang ang pag-aresto at paglilipat sa bansa sa isang sex trafficker at mga pagsasanay at suporta sa pambansang pulisya. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang UAE sa pagbibigay ng kapatawaran sa 143 Pilipino sa Idil Adha ngayong taon at pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima ng kalamidad sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mariing kinundanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nanawagan si Bersamin kay Duterte na itigil na ang pangiinsulto sa sandatahang lakas ng Pilipinas at sa mandato nito. Ayon kay Bersamin, napakasama at kademonyohan anya ang aksyon na ito at isaan niyang pangahamak sa profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines. Pinayuhan ni Bersamin si Duterte na igalang at sundin ang konstitusyon at mag-ingat sa kanyang mga kinikilos at pananalita. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hindi magpapagapi ang administrasyon at hindi nito bibitiwan ang sinumpaang pangako sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng mga pag-atake laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, pansariling interes ang ginawang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na motibo ni dating Pangulong Duterte na mawalaan niya sa pwesto si Pangulong Marcos para pumalit ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Bersamin na sobrang makasarili anya ang motibo ni Duterte hanggang sa punto ng pang-iinsulto sa militar ay ginawa para lamang anya magtagumpay sa madilim nitong plano. Gayunman, binigyang diin ni Bersamin na ipagpapatuloy lamang ng gobyerno ang sinumpaang tungkulin nito para pamahalaan ang bansa batay sa konstitusyon at rule of law. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naniniwala ang National Police Commission o NAPOLCOM na hindi na kailangan pa ng anumang loyalty check sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Ito ay kasunod ng pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pulis at militar na kumilos laban sa anito ay fractured government. Sa isang panayam, ipinunto ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan na kumpiyansa ito kay PNP Chief General Romel Marbil at sa buong hanay ng kapulisan. Tiwala rin itong patuloy na paiirali ng pambansang pulisya ang kanilang profesionalismo sa paggampan ng tungkulin. Anya, walang dapat ipag-alala ang taong bayan dahil nananatiling tapat sa konstitusyon ang PNP.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kamara, siniseryoso ang mga binitiwang pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte laban sa First Couple at House Speaker. Ayon sa grupo sa Kamara na tinaguriang Young Guns, maituturing na impeachable offense ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Naniniwala si Zambales Representative J. Kong Hoon na maituturing na impeachable offense ang assassination threats ng Vice President Sara Duterte laban kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Anya, ang mga binitiwang mga salita ng pangalawang Pangulo ay maaari maging grounds para sa impeachment. Gayunman, wala namang pag-uusap sa mga miyembro ng Kamara na alisin sa pwestong opisyal dahil abala sila sa kanilang trabaho. Katunayan tuloy lang ang House Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa issue ng paggamit ng Office of the Vice President at DepEd ng confidential funds kahit mayroon ding hiwalay na investigasyon ng mga otoridad kaugnay naman sa mga pagbabanta na binitiwan ng bise. Pumalag naman sila Union Representative Paulo Ortega sa pahayag ng dating Pangulo Rodrigo Duterte na tila minamaliit ang bigat ng binitiwang pahayag ng anak. Anya, siniseryoso ng Kamara ang mga banta ng Vice Presidente at desidido ding makamit ang katotohanan sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malalaman ang magiging kapalaran ng pondo ng Office of the Vice President o OVP sa isasagawang bicameral conference ng Kongreso at Senado anumang araw ngayong linggo para sa 2025 budget bill. Nauna rito, pinanatili ng Senado ang pasya ng Kamara sa higit 733 milyong piso na pondo para sa OVP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pinanatili ng Senado sa 733 million pesos ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kinumpirma ito ni Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grace Poe matapos aprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 2025 General Appropriations Bill o GAB. Matatanda ang ilang mga senador ang nagtutulak na madagdagan ng OVP budget matapos itong tapyasan ng higit 1 bilyong piso mula sa 2 billion pesos mahigit na proposed budget nito sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Samantala, ang alokasyong pondo naman para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program ng DSWD ay ibinalik ng Senado sa NEP level. Ayon kay Po, sa Bicameral Conference Committee na lang malalaman ang magiging kapalaran ng OVP at AKAP budget dahil kailangan pa nilang konsultahin ang kanilang House counterparts tungkol sa usapin. Inaasahang anumang araw ngayong linggo ay gagawin na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM para sa 2025 budget bill. Sa parte ng Senado, 17 senador ang kasama sa BICAM panel sa pangunguna ni Po. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na may na-monitor itong Chinese influence operations na tinatawag na Malign Influence and Interference Operations o MIFI, hindi lamang sa Cagayan Economic Zone Authority, kundi maging sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Sa huling pagdinig ng Senate Committee on Women tungkol sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas, sinabi ni NICA Deputy Director General Ashley Asedillo na mukhang walang rehiyon na exempted sa ganitong operasyon. Gayunman, sa ngayon hindi pa matukoy kung may mga opisyal o empleyado ng gobyerno ang sangkot sa ganitong operasyon. Ibinahagi rin ni Asedillo na may na-monitor na Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat Groups na tumatarget sa Pilipinas. Paliwanag ng opisyal, ang APT ay katawagan sa hacking group na maaring sponsored o may backup ng gobyerno sa isang bansa o maaring grupo ng mga kriminal. Nag-alok si Asedillo na magkaroon ng executive session sa mga senador para maipaliwanag pa ng husto ang mga impormasyong ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Karagdagan pang 260 kadiwa outlets asahang bubuksan sa taong 2025. Ito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kaugnay sa pagbubukas ng kauna-unahang kadiwa ng Pangulo Expo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Porsigido ang Department of Agriculture na mapalawak ang mga kadiwa stores sa bansa na nag-aalok ng mura at dekalidad ng agricultural products sa publiko. Sa pagbubukas ng kauna-unahang kadiwa ng Pangulo Expo, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr. na target pa ng Kagawad na makapagpatayo ng nasa 260 kadiwa outlets sa ikalawang quarter ng 2025. Bukod ba yan sa target na 71 kadiwa outlets bago matapos ang 2024? Nakahanay pa rin ito sa target na 1,500 kadiwa stores sa buong bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Kaugnay nito, muling ipinunto ng kalihim ang mithi ng Pangulong Marcos na walang magugutom sa bagong Pilipinas sa tulong ng kadiwa ng Pangulo. Umaasa din ito na sa tulong ng Expo, mas marami pang makiisa sa programa at tuloy-tuloy na mapalawak ito para sa pagpapaigting ng food security sa bansa. Ito sa Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, lokal na pamahalaan ng Lingayen, Pangasinan, may mga inihandang aktibidad para sa 18-day campaign to end violence against women and their children. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Ginapuan la na lokal na gobyerno na balay na Lingayen at luyag na Pangasinan ire-aktibidades sa intaryada ni Pakar sa 18-day campaign to end violence against women and their children. Kaibad sa rayan aktibidad so pre-adoption and alternative child care forum ya ginawaan karuman ya inatindaan na are barangay Valdez, barangay health workers tan are empleyado na LGU Lingayen. Diyan unaan niya parte nabit ng programa ng tuntungan tan impaliwawa so gender responsive case management tan are lay ni Pakar at say pan-abuso at kabihian tan are anak da. Diyan katuluyan tuya tinmumbok ya impaliwawa so domestic administrative adoption yan ni Pakar at dugang proseso na parag-ampon na sa kayaugaw. Personal ya linma at aktibidad si Lingayen Mayor Leopoldo Batawil tan Vice Mayor Mac Dexter Malikdom ang pian ipanangnang supikaka sa kida at sa programa. Mansumpal so 18-day campaign to end violence against women and children at Bali na Lingayen no December 12. Malalapod RP Dagupan, Shaq Robaldi Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan na ulat mula Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. 167 na benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP sa Mountain Province tumanggap ng tulong pangkabuhayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Naikan iti tulong pangkabuhayan ti 167 a benepisyaryo ti DOLE Integrated Livelihood Program wenno DILIP ditoy Mountain Province. Sigon iti DOLE Provincial Office ken Provincial Information Office ti PLGU dagiti benepisyaryo ket naikan iti naduma-duma a livelihood equipment iti turnover ceremony ana isayangkat ditoy Bontoc idi Martes. Karaman kadagiti nag-awat iti livelihood assistance ket pito nga parolis, 20 ket may sa aparyentes ti child
skilled laborers ken 139 a regular a beneficiaryo. Mapanmet asa nga 10 ket 7 a klase ti livelihood projects tinasuportaran ti Dilip iti sektor ti agrikultura, construction, weaving, wellness and spa, sari-sari stores ken dumapay nga gatad iti nasrok 4.8 million piso. Di turnover ceremony ket indaulo dadol Cordillera Regional Director Nathaniel Lacambra ken Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ken dumapay nga opisyal. Kabayatan na padamag ti Dole Provincial Office nga inwaras da ti nasrok 4.8 million piso nga sweldo ti agarop sa nga gasot nga benepisyaryo ti tupad manipod iti maligkong bontok. Narpos na DZRA, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bonto. Dumako naman tayo sa Lucena, mga produkto ng Upland Cavite Farmers Agriculture Cooperative. Inirarasyon ng buyers nito sa ilang malalaking grocery stores sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Inirarasyon ng buyers ng Upland Cavite Farmers Agriculture Cooperative o UPCAFA ang mga produkto ng kooperatiba sa malalaking grocery stores sa bansa tulad ng Landmark, SNR, Pure Gold at iba pa ayon kay UPCAFA Secretary Juliet Fuganda. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena kahapon Nobyembre 26, ibinahagi ni Fugan na ilan sa pangunahing produkto ng kanilang kooperatiba ay cucumber, lettuce at iba pang green leafy vegetables. Pagmamalaki pa ni Fugan, high-value crops ang karamihan sa kanilang itinatanim at itinitinda sa UPCAFA na isinusupply din ng kooperatiba sa maliliit na tindahan at pamilihan sa lugar. Para naman mapaunlad ang kasanayan ng bawat miyembro ng kooperatiba, nagsasagawaan niya sila ng buwanang pagpupulong sa sakahan ng mga miyembro kung saan nila tinitingnan at inaaral ang best practices ng bawat isa at ibinabahagi ang iba't ibang farming methods at agricultural practices. Nagtatakda rin niya ang kanilang kooperatiba ng scheduling kung anong uri ng gulay ang dapat at maaari itanim per season upang maiwasan ang wastage. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City Tourism Officer Demetrio Toto Alvior nangangambang maapektuhan ang turismo ng bansa sa salitang binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Nabibira-bira si Demetrio Toto Alvior, tourism officer yang syudad yang Puerto Princesa nga sabon maapektuhan ang turismo sa mga natatabong sugo-suguan ang mga mainit nga mga bizara alinda sa mga tataas ng opisyal ang nasyon. Reaksyon diyan ni Albior sa mga nasambit ni Vice President Sara Duterte sa nang impatawag nga press conference nga Sabado nga medyo agpangadlag-gadlag pa ang opisyal nga may nakampang tanaran nga magapatay sa presidente kung maibong mapatay tana. Sa siling ni Albior, mga abogado sa daig may mga manigpayo nga pwedeng buhatan ang mga diha sa tamang pamaagi igsugon sa batas. Makaya nga nakalimag iyang mga tulad yang mga sarabyan paglimag is pasipala. Ang mataas nga opisyal ang Pilipinas nga pwedeng magdara in negatibong resulta sa ating tourism industry. Sigun pa ni Albior nga andan ang idalan, anda rin lang kung pasamur mapatinlo ang ating ekonomiya tungod mabibira-bira sa ang pagbagsak ano lamang ang piso nga mag-aabot sa 59 pesos ang teles sa ka-dolyar. Alindigid sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, 67 milyong piso na catch wall itinayo sa lungsod ng Calbayog, Samar.
Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagtindog sa catch wall sa Barangay Kabakungan, Calbayog City, Samar, sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Samar 1st District Engineering Office. May sukol nga 220 meters nga kahilaba ang catch wall o kanal ug ginpahilapad liwat ang kalsada sa nasabi nga barangay pinaagi sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP. May kahilaba ini nga 264.2 meters ug 3.35 meters nga kahilapad. May adaliwat ini san shoulder sa 227.2 meters ngan 12 nga solar LED lights. Pinaagi sa nasabi nga proyekto, makakabulig ini nga makahatag structural support sa kaso nga matimpag ang tuna o sa landslide linabi na nga mountainous sa nasabi nga barangay nga parte sa Maharlika Highway. Nagkakantidad ang proyekto sa 67 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Department of Trade and Industry, Surigao del Sur. Sinimulan na ang pag-monitor sa presyo ng mga Noche Buena products. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagsugod na karon ang Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur sa pagmonitor sa presyo sa mga Noche Buena products samtang nakadol ang pagsaulog sa Pasko. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutiyag ni Jonathan Lagang, ang hepe sa Consumer Welfare Division sa Mangbuhatan, nga karong simanaha mao nang ikaduhang hugna sa ilang price monitoring. Sumala pa nga ilang gibasihan sa gihimo nga monitoring mao ang gipagawas nga updated Noche Buena price guide gikan sa ilang central office. Inoon sa karon, wala pa man sila na monitor nga mga tindahan nga sobra kataas ang gipatuman nga presyo dahil sila mga baligyang produkto kung itandi sa maong price guide. Samtang gawa sa mga Noche Buena products, lagi po sab sa ilang gi-inspeksyon ang mga gibaligyang Christmas lights, armaseran kung dili ba kini peke. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Butuan. Konstruksyon ng 54.218 milyong piso na farm-to-market road mapapakinabangan ng mga magsasaka sa IP communities ng Rosario, Agusan del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Nihatag na green light ang Regional Project Advisory Board kung ARPAB Caraga para sa implementasyon sa 11 infrastructure sub-project sa rehiyong Caraga Ilawom sa Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Ang proyekto mo pasimento sa 2.7 km farm-to-market road dito sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur, pinunduhan sa mukabat 54.218 million pesos. Mabenepisyohan ang proyekto sa mga IP communities sa ancestral domain sulod sa CADTE 078. Sigon ni Department of Agriculture kung BA Regional Executive Director Island Mangelen. Kinsa mo ay nangulo atol sa ARPAB meeting, kini nga proyekto mo pakusog sa agricultural connectivity kay mapasayo naman sa pagbiyahe sa produktong agrikultural sa mga mag-uumang IPs sulod sa ancestral domain. Ang proyekto mo pamenos sa galastuhan sa mga mag-uuma ug mapalapdan ang market linkages. Ang proyekto mo pabati ngadto sa mga IP sa paninguha sa gobyerno nga moarang ang ilang panginabuhi aron makunhuran ang kakabus ug kapanghingusgan ang food security ilabi na sa indigenous ug rural communities sa entero Mindanao. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo
Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR mas paiigtingin ang serbisyo sa taong 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Giaproban na sinabang sa Moro Parliament sa Finance, Budget and Management Committee in 2 bilyon pilak pondo miniranta ang Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform atong MAFAR para hatahon na 2,005. Simong proposed budget ni 100% din nga bakas ang gatus kapituan tag 2 milyon. Habiaon miabot na yan pa 1.9 milyon. Magsuday ni hasupay kapunduhan sina MAFAR in kayo ng mga program hasupay mapalawak kin agriculture haula. Ang adadunay ni in pagaparayaw hakabuyanan si mga mag-uma magista iban si mga agrarian reform beneficiaries sa tawa ARBs. Baiti MAFAR Minister Muhammad Yaqub in pagasung sinapundo may makatawangyan hasupaya ikapapalaw marayaw in flagship program nila biyanas in basic integration for harmonized intervention at tawa binhi, integrated and sustainable development for aquaculture at tawa isda, iban sin land distribution and development for the upliftment of the poor ARBs program at tawa lupa. Dahil RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Pediano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala si Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na ang upgraded outlook ng financial information company na S&P Global sa credit rating ng Pilipinas ay sumasalamin sa kumpiyansa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginawa ni Secretary Recto ang pahayag matapos itaas ng S&P Global ang credit rating outlook nito sa Pinas mula sa stable patungong positive at pagpapanatili sa BBB+ rating nito. Sa isang pahayag sinabi ng Finance Chief na ang naturang rating ay nagbibigay diin sa stable economic at political environment ng bansa at nagpapanatili sa pagiging on track nito sa pagkamit ng growth-enhancing fiscal consolidation. Kinilala rin ng kalihim ang ambag ng nasabing rating para sa mas malawak na access sa mas mura at cost-effective na borrowing costs para sa pamahalaan at sa pribadong sektor. Sa pinakabagong outlook report nitong Martes, sinabi ng S&P Global na ang rebisyon sa kanilang rating ay buwat sa above average na growth potential ng Pilipinas, ang epektibong policy making nito, ang fiscal reforms, pina-improve na infrastruktura at policy environment, maging ang solidong external position nito. Nagpakita rin nila ang Pilipinas ng improvement sa kalidad ng expenditure kaya naman mas naging matibay ang economic profile nito. Samantala mula sa kagalakan sa nasabing rating, tiniyak din ni Secretary Recto na may komprehensibong roadmap ang Pinas para makamit ang bagong upgrade sa hinaharap, partikular ang gradong A. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, magpupulong ang economic managers ng pamahalaan sa susunod na buwan para reviewin ang kasalukuyang growth at fiscal targets ng bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kasalukuyan ng inasikaso ng Technical Working Group ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang mga datos para sa gagawing review sa unang linggo ng Disyembre. Anya, isa sa konsiderasyon ng nasabing review ang magiging impact ng papasok na bagong administrasyon sa Estados Unidos at ang pagbaba sa halaga ng piso. Sa kabila ng muling pag-aaral kung magkakaroon pa ba ng rebisyon sa kasalukuyang targets, sinabi ni Secretary Pangandaman na naniniwala pa rin ang economic managers na matatamo ng bansa ang 6% lower end target ngayong taon buhat sa patuloy na paggamit o implementasyon ng government agencies sa kanilang mga budget. Kasalukuyang may target na 6 hanggang 7% paglago sa ekonomiya ang pamahalaan ngayong taon habang nasa 6.5 hanggang 7.5% naman para sa 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitingnan ng Bureau of Treasury o BTR ang pagsama ng sukuk o Islamic bond issuance para sa financing strategy sa susunod na taon. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Assistant Governor at Islamic Finance Coordination Chair Arifa Ala, bahagi ng kanilang planong issuance sa 2025 ang sukuk, ngunit wala pa itong figura kung magkano. Hindi pa tiyak kung ang issuance ay piso o dolyar, ngunit umaasa si Ala na magkakaroon din ng peso sukuk nang sa gayon ay masuportahan din ang Islamic banking sa Pilipinas. 2023 nang ialok ng BSP ang kauna-unahan nitong sukuk bonds kung saan nakapangalap ito ng aabot sa 1 bilyong dolyar. Ang inisyatiba ay bahagi ng hakbang ng institusyon para sa pagsusulong ng Islamic finance sa bansa. Sa gitna ng pag-iral ng nasabing inisyatiba, sinabi ni Ala na may ilan ng banks at non-banks ang nagpahayag ng interes para makasecure ng lisensya sa Islamic banking sa bansa. Hindi na muna nito tinukoy kung sino-sino ang mga ito lalo't wala pa anya silang formal na aplikasyon para sa nasabing lisensya. Salig sa Republic Act 11439, ang Islamic banking ay tumutukoy sa banking business na may layon at operasyong hindi nangangailangan ng interes na siyang ipinagbabawal sa Sharia at ang business transactions nito ay nakaangkla sa prinsipyo ng Islamic religious laws. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkaraan ng halos 2 taon nang ginulat ng Bay Area Dragons ang PBA kung saan dumiretso ito ng finals laban sa nagkampyon na Barangay Ginebra, may panibagong guest team ang darating sa liga, ang Hong Kong Eastern. Lahat ng mata ay nakatutok sa guest team kung saan maglalaro ito sa unang araw ng doubleheader ng PBA Season 49 Commissioner's Cup na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City itong Miyerkules, ika-27 ng Nobyembre. Ang koponan ng Phoenix ang magkakaroon ng unang pagkakataon
para subukan ang kakayahan ng Hong Kong sa main event sa gabi, habang ang Terra Firma ay makikipagbanggaan sa Converge sa unang laban. Kasama sa koponan ng Hong Kong na lumahok din sa East Asia Super League ang 3 players na naglaro din para sa koponan ng Bay Area. Nagbabalik sa PBA Hardcourt sina Kobe Lam, Hayden Blankley at Glenn Yang pagkatapos ang kanilang magandang performance para sa Dragons nung sila'y nagtapos sa ikalawang pwesto sa Commissioner's Cup 2 season na ang nakalilipas. Hindi rin maninibago ang kanilang import na si Cameron Clark na una nang nakita sa aksyon sa koponan ng NLEX at San Miguel Beer. Ipaparada ng Fuel Masters ang kanilang bagong import na si Donovan Smith para subukang lagpasan ang kanilang malamyang performance sa Governor's Cup. Umaasa naman ang Phoenix sa kanilang mga pambatong players sa katauhan ni Tyler Teo, Jason Perkins at Kenneth Tuffen. Samantala, nakatutok naman ang spotlight sa matagal nang inaantay na debut sa PBA ni Jordan Heading. Nasusubukang gabayan ang Converge para sa isang panalo laban sa koponan na nag-draft sa kanya noong 2021. Nakapagtataka at hindi man naglaro si Heading sa Jeep na naglaro sa ibang bansa bago nakuha ng FiberXers sa isang trade. Una ding matutunghayan sa kanilang bagong koponan sina Terence Romeo at Vic Manuel ng Terra Firma na kakatrade lamang mula sa San Miguel kapalit ni Wami Chongson at Andreas Kahili. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ng NCAA na kansilahin ang battle for third place sa pagitan ng San Beda University at Lyceum of the Philippines University na nakatakda sanang ganapin sa Disyembre 7. Sa isang memorandum, sinabi ni Management Committee Chairman Hercules Calianta na hindi na itutuloy ang laban para sa ikatlong pwesto sa nasabing petsa dahil sa ilang logistical issues. Ang orihinal na schedule ng laban ay sa umaga ng Disyembre 7 bago ang game ng NCAA Finals na pinaglalabanan ng Mapua University at De La Salle College of St. Benilde sa hapon. Subalit nagkaroon ng problema sa venue dahil hindi ito available. Dagdag ni Calianta na tinitignan ng NCAA na gawin ang third place matchup bago ang Game 1 ng Finals na nakatakda sa Disyembre 1. Samantala, tuloy pa rin ang schedule ng NCAA Finals Series. Bubuksan ng Mapua at Benilde ang kanilang Best of 3 series sa Linggo, Disyembre 1, na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madaling dinispatcha ng PLDT ang Capital One kung saan denominan nila ang Solar Spikers 25-17, 25-20 at 25-17 para manatiling walang bahid ang kanilang record sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Kumuha ng lakas ang high-speed hitters sa kanilang pambatong player na si Savvy Davison na tumikada ng 17 puntos kasama pa ang 7 excellent receptions para pagandahin ang kanilang baraha sa 3-0 at kunin ang liderato sa team standings. Sa kabilang banda, hinahanap pa din ng Solar Spikers ang kanilang unang panalo kung saan bumagsak sila sa 0-3 record. Nag-ambag naman sina Erica Santos at Fiola Ceballos para sa PLDT na kapwa nagtapos na may tig-11 puntos bawat isa. Sa isa pang laro, nilampason ng Cherry Tigo ang NX LED pagkatapos ang pahirapang panalo sa unang set 26-24, 25-15 at 25-18 para ipaghiganti ang kanilang naunang talo laban sa Signal. Pinangunahan ni Princess Robles ang crossovers sa nagawa nitong 15 puntos habang ang veteranong si Abby Maranyo ay nakapagtala ng 11 markers. Napaganda ng crossovers ang kanilang record sa 2-1 habang bumagsak ang Chameleons sa 0-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Nagbabalik muli sa telebisyon si Julia Montes sa bagong Prime Video series na Saving Grace na iproduce ng Dreamscape Entertainment, ang maker ng hit series na Linlang. Ana Sarmiento ang pangalan ni Julia sa drama series. Teacher siya na kikidnap sa isang batang babae para tulungan itong makatakas sa abusadong mga magulang. Ang Saving Grace ay ang Filipino adaptation ng popular Japanese series na Mother. Ipalalabas ito sa Amazon Prime simula sa Webes, Nobyembre 28. Sa premiere night at MediaCon ng Saving Grace ay ikinuwento ni Julia kung bakit importante sa kanya ang Saving Grace. Una, na-miss niyang gumawa ng teleserye. Huli siyang nakita sa FPJs ang probinsyano noon pang 2022. Pangalawa, malapit sa kanyang puso ang karakter ni Ana. Sabi nga ng kapamilya actress, quote-unquote, kasi for me, playing the role of Ana, may nahihil sa akin, akala ko wala na, akala ko okay na. And then, eto na ako, Stronger Julia or Mara in real life. Mara Schnitka ang totoong pangalan ni Julia sa tunay na buhay. Pagpapatuloy niya, magiging instrumento ang show para makarecover ang mga taong naging biktima ng child abuse. Samantala, malakas na tawa lang ang sagot ni Gerald Anderson ng pag-usapan ang kanyang past sa The Men's Room ng One News PH hosted by Jaro Gibbs and Stanley Chi na tumitrending sa social media. Unang tinanong sa kanya si B kung okay na ba sila. Walang diretsahang mention ng Bea Alonzo pero common knowledge naman na controversial ang nangyaring hiwalayan sa kanila ng ex-girlfriend na aktres. Sabi nga ni Gerald, quote-unquote, hindi ko masagot ng 100% pero syempre sa side ko, okay naman, ang tagal na nun ayun lang. Yan ang pag-amin ng aktor matapos parang mag-isip ng isasagot. Taong 2019 nung naghiwalay sila dahil sa di umano'y ghosting. Ang tagal bago nawala ang nasabing kontrobersiya. Nang tanungin naman siya tungkol sa mainit noong intriga rin sa kanila ni Letter P, sino ba tong P na to? Ang sagot naman ng aktor ay, quote-unquote, ang tagal naman noon, chismis lang yun. Wala ulit banggit ng pangalan pero alam ng lahat ng nasa show business na si Pia Wurtzbach ang tinutukoy na nakatambal naman ni Gerald sa pelikulang My Perfect You. Di umano'y nagkaroon sila ng maikling relasyon noon ng dating beauty queen na misis na ngayon ng travel influencer na si Jeremy John C. Di umano'y ito ang naging relasyon o ito ang naging rason ng unang hiwalayan nila ni Bea noon pero nagkabalikan sila hanggang maghiwalay ulit. Noong 2021 ay nilantad ni Gerald at Julia Barreto ang kanilang relasyon matapos ang kontrobersiya sa di umano'y ghosting nga ng aktor kay Bea.
Pero bakit kaya hindi naitanong kay Gerald kung totoo ang kontrobersiya noon tungkol sa isang mahusay na aktres na si M na di umano ay binigyan niya ng necklace pero na misinterpret daw ng aktres. Naku, sino kaya naman itong M na ito? At sa pagtatapos ng ating segmento, mapapanood na nga ngayong Kapaskuhan ang Uninvited na pinagbibidahan ni Aga Mulak, Nadine Lustre at Vilma Santos. Hindi raw talaga nagdalawang isip si Nadine na tanggapin ang naturang Metro Manila Film Festival 2024 entry nang malaman kung sino ang mga makakatrabaho sa proyekto. Sabi nga ni Nadine, quote and unquote, noong pinitch kasi sa akin itong project ni Direk Dan Villegas, nakakatawa na yung una nilang sinabi is yung makakasama sa film. Tapos after in-explain yung story, hindi pa tapos yung pag-explain nila ni Direk Tonet Hadaone. Sabi ko, Direk, game na. Kasi kailan ko ba masasabi na nakatrabaho ko silang lahat in one film? Syempre, I wouldn't miss this opportunity of a lifetime. So agad-agad tinanggap ko siya. Aminado ang dalaga na nakaramdam siya ng kaba sa mga veteranong artistang nakatrabaho sa bagong MMFF entry. Pagbabahagi ng aktres, quote-unquote, noong first shooting day namin, dumating ako sa set na medyo kabado. But then, everyone was so welcoming, everyone was so nice, si Kuya Aga at si Ate V, so mawawala talaga yung kaba mo. I think yung pressure and yung kaba na yun, it turned into how I just wanted to have a good time and I wanted to do my best. And of course, to enjoy working on the film. Ginampanan ni Nadine ang karakter ni Nicole na siyang anak ni Aga sa pelikula. Para sa dalaga ay malayo ang kanyang personalidad sa tunay na buhay kumpara kay Nicole kaya talagang pinag-aralan niya ang mga eksena. Sabi nga ni Nadine, quote and unquote, inaral ko talaga yung script and I really try to put myself in the shoes of my character pero yung mga intense scenes din kasi namin talaga mahaba-habang rehearsals din. Especially because yung mga shot, syempre mahirap yung paulit-ulit. I prepared with a lot of rehearsing and inaral ko talaga siya. Mahilig kasi ako mag-imagine and I think one of the skills that I have is that I easily put myself in the shoes of my character. So kahit hindi ko napagdaanan or wala akong experience sa isang bagay na napagdaanan ng character ko, parang nararamdaman ko na rin siya. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating Balitang Negosyo, Erwin Peñano. Sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo. Sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at para sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente. Gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!